Sa SW medyo mas mataas. Ang minimum mo is 180 to 170 yen. Good evening guys! This is Jason and we are back for another video. So today, ang topic natin, ano ba ang pagkakaiba ng TITP and SSW? So ano nga ba yun? So pag-uusapan natin guys from application hanggang sa makarating ka sa Japan, ano ba yung mga dapat mong malaman? Okay? Kung ready ka na, let's go! Okay guys, so simulan natin. Ano nga ba ang TITP? So, Technical Intern Training Program. So, in Japanese, Gino Jisei. And ano naman po yung SSW? Specified Skilled Workers. Ano po? So, isa-isahin po natin yan. So, una, sa application guys. Sa application guys, kapag TITP, yung pag-aaral mo ng Japanese, sagot yan ng kumpanya. So, simula nang ikaw ay ma-hire ng agency mo, pag nag-start ka mag-aral, hanggang sa makarating ka dito, sagot lahat yan ng kumpanya mo. While, sa SSW guys, so, sarili mo, pera ang gagamitin mo. So, you need to study Japanese with your own pocket. Ano po? So, medyo magastos yon yung part na yon. TITP ay no need siya ng JLPT and also JFT. While SSW, so bago ka maging SSW, kailangan mong at least JLPT N4 or makapasa ka sa JFT. So, yun po. And sa TITP din, kung hindi ka masyadong magaling mag-Japanese, so, syempre, makakarating ka ng Japan. Ano po? So, unlike sa SSW, isa talaga siya sa requirements na kailangan nakakapagsalita ka ng Japanese. Yan. So, tapos na tayo sa application. So, sa interview naman guys. So, sa interview, ang TITP, pag ini-interview ka, so, okay lang na mag-Tagalog ka at mag-English. Bakit? May interpreter ka kasing kasama. So, sila yung bahala mag-interpret dun sa Japanese na nag-i-interview sa'yo. While, SSW guys, kapag during Mendan or during interview guys, kapag kausap ka ng Japanese, dapat you need to impress them yung sa Japanese skills mo. Dapat magsalita ka na marunong kang mag-Japanese. So, ganon. Ganon yung kakaibahan ng dalawa. Ano? And, susunod naman ay allowance. Okay, ganito guys. Ito yung medyo kailangang maraming gustong malaman, maraming gustong makaalam. Sa allowance guys, ang TITP, kapag ikaw ay pumunta ng Japan, automatic, depende dito sa kumiay, no? Depende dito sa agency na meron ka. Makakatanggap ka ng sabi ng iba, 85,000 yen. Ano po? Pero in case namin, 7 lapad lang yung natanggap namin. No, about years ago. So, 7 na lapad. Ano po? While SSW, so lahat ay sagot mo. Pag pumunta ka dito ng Japan, kailangan magdala ka ng sarili mong pera. Bakit? Wala ka kasi matatanggap. And kailangan mo pong mag-aral dito in 1 month bago ka pa ma-deploy sa mga company mo. So, kailangan mo ng pera. Ano po? Magdadala ka ng sarili mong pera. Next po ay, syempre, pag na-interview ka na, nakapasa ka guys, next natin may medical. So, kapag TITP, yung P1, P2, ay sagot mo yan. Sagot yun ng applicant. Yung P3, sagot na yun ng company. Ano po? So, P1, P2, shoulder yun ng aplikante, P3 company. While SSW guys, from P1, P2, P3, sagot yun ng aplikante. Sagot po natin yun. Okay? Pagdating naman po sa employer, pag po kayo ay TITP, so nakarating ka na ng Japan, so nandito ka na guys, pag ikaw ay TITP, hindi ka pwedeng lumipat basta-basta ng kumpanya mo. Kung saan ka ma-deploy, dun mo tatapusin ang 3 taon mo. While SSW guys, pwede kang magpalipat-lipat ng kumpanya. For example, hindi mo nagustuhan yung kumpanya mo ngayon, mababa, hindi masyadong malaki yung kitaan, walang overtime. So, pwede kang lumipat. Pwede kang mag-apply sa iba. Kasi nga, ang
ang visa mo ay SSW visa. Okay? Sa TITP, mas madami yung trabaho na pwede mong pag-applyan. Katulad ng farming, welder, food processing, no. While SSW guys, so alam ko, hindi pa kasi lahat approve yung sa SSW. So, ang alam ko lang, ang meron pa lamang ngayong SSW guys is construction, farming, and also caregiver. Ano po? Care worker. Ibang skills guys, so hindi ko alam kung approve na o hindi. So pagkakaalam ko, yun pa lang yung tatlong yun. Ano po? Pagdating naman guys sa apartment. Okay. So syempre, dumating ka na dito sa Japan. So pagdating sa apartment guys, pag TITP ka, so wala kang po problemahin. Kasi provided talaga na nila lahat yung bahay mo, lahat ng appliances na kailangan mo. So lilipat ka na lang talaga. So, and yung bayad nun, hati pa kayo ng kumpanya mo. So, kung ang bahay mo ay 5 lapad, so tig 2 lapad at kalahati kayo. While sa SSW guys, sa'yo yun lahat. Paglipat mo doon sa apartment mo, shoulder mo yung lahat. And also, wala siyang appliances. Ikaw ang bibili ng ref, washing machine, so etc. guys. So, mas malaki yung kailangan mo talagang pera pag ikaw ay SSW. Okay? Pagdating naman sa salary guys, syempre, ito din yung mga gusto nyong malaman, di ba? So, kapag ikaw ay TITP guys, so ito, ano lang based on my experience, syempre, nagdedepende kasi ito sa kumpanya mo. No? Nung time ko, nagmi-minimum kami ng 160,000 yen. Ano po? So, syempre, hindi pa dyan kasamang kaldas, no? Nagmi-minimum ko ng 160,000 yen. While, SSW, guys, so, sa SSW, medyo mas mataas. Depende pa din to, kung ikaw ay graduate at hindi, So, sa SSW, pwede kang, ang minimum mo is 180 to 170 yen. No, syempre, hindi pa yun, minimum lang yun, hindi kasamang overtime, syempre. So, yun. So, syempre, TITP, SSW, so, parehas lang naman sila na na working visa guys. And parehas po sila na walang processing fee. Ngayon, kapag may agency na hinihingan ka ng processing fee during application mo, so mag-isip-isip ka na guys. So wag mong ituloy kasi sigurado peperahan ka lang niyan. So wala ka dapat bayaran. To summarize natin guys. So para sa akin ito, kung gusto mo talagang mag-apply pa Japan, dumaan ka muna ng TITP guys. Mas madali kasi yung application niya. Mas marami kasing employer guys na naghahanap ng TITP or training visa. Mas marami kang pwedeng ipag-applyan. And then, kapag nandito ka na sa Japan guys, saka mo na lang ilipat yung visa mo as SSW. So, mas madali. Kasi, hindi ka naman basta-basta makakapunta dito kung hindi ka mag-Japanese, di ba? So, pag ikaw ay trainee, syempre, kahit hindi ka masyadong magaling mag-Japanese, makakarating ka dito. Then, pagdating mo dito, saka mo pagbutihin yung pag-aaral para at makatawid ka ng SSW. Eh, syempre, kailangan mo din pagbutihin yung trabaho mo kasi kung hindi mo pagbubutihin, hindi ka din naman makakatawid ng SSW. May mga exam kasi na kailangan mong pagdaanan. So, yun guys, So, sana itong video na to ay nakatulong sa inyo. So, kung ito po ay nakatulong sa inyo, please like and share the video. And follow me guys for more information about Japan. Okay? Thank you very much guys.